Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig. Ipinakikilala ko ang aking sarili. Ako si Sean Kenneth Villamboy, ang leader ng Helping Hands Community. At ngayon ay babahagi ko sa inyo ang panukalang proyekto ng aming pangkat. Ito ay nauukol sa paksang Youth Cleanup Drive, malinis na kapaligiran para sa inang kalikasan. Ito ang mga proponent ng proyektong ito. Kinabibilangan kami ni Micaela Aguilar, Elaine Alman, Felix Bonoan III, Althea Cainglet, Aaron Escote, Shara Favor, Andre Madrona, Jonel Santiago, at ako, ang inyong tagapagsalita. Talaan ng nilalaman. Ito ang mga bagay na tatalakayin namin upang maunawaan ninyo na mas maigi tungkol saan at para saan nga ba itong proyektong ito. Ito ay ang petsa ng bawat takpang, rasyonal, deskripsyon, alokasyon ng budget, target na benepisyaryo, at kapakinabangang dulot. Makikita ninyo ang epekto at ang kahalagahan ng proyekto nito. Kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyaman. Ibibigay ko ang sunod na mga parte sa aking kasama. Proyekto, pangalan ng barangay, Hagdan Batoy, Taas. Pangalan ng organisasyon, Helping Hands Youth Community. Napili namin ang barangay Hagdan Batoy, Taas. Gawa ng sa mga nakikita namin problema dito, gawa ng basura. Isa na rito ang pag-overflow ng mga kanal, gawa rin sa mga nagbabara ng basura na kailangan linisin at nagsasanhi ng baha sa mga espesipikong lugar na kinabibilangan ng barangay na to. Helping Hands Youth Community, kung sa Tagalog ay matulungin na kamay o kamay na matulungin, na sumisimbolo ng kalinisan at kasipagan sa barangay. Ang unang seksyon ay ang petsa ng bawat hakbang. Dito ay makikita ang schedule ng pagpaplano kung saan nakalagay ang mga aktibidad, kung kailan ito magsisimula, kung kailan ito matatapos, at kung sino ang may mga responsibilidad dito. Ang unang gawain ay ang pagpapadala ng mga liham sa barangay. Magkasimula ito ng October 23, Lunes, 9 ng umaga, at matatapos ito ng 11 ng umaga. Susunod naman ay ang pagganap ng mga voluntaryo. Magsisimula ito ng Martes, 7 ng umaga at matatapos ng November 3, Biyernes, 9 ng gabi. Ito ay matatapos isang araw bago ang oryentasyon. Susunod naman ay ang pagpili ng materyales. Ito ay magsisimula ng October 30, Lunes, 9 ng umaga at matatapos ng November 2, Huwebes, 6 ng gabi. Ang susunod naman ay oryentasyon. Ito ay magsisimula ng November 4, Sabado, 9 ng umaga. Ito ay magtatagal ng 1 oras, kaya matatapos ito ng 10 ng umaga. Magaganap naman ang implementasyon ng proyekto pagkatapos ng oryentasyon, kaya magsisimula ito ng 10 ng umaga at matatapos ng 3 ng hapon. Ang may mga responsibilidad naman ng mga gawaing ito ay ang mismong mga miyembro ng organisasyong ito. Ang rasyonalang cleanup drive ay isang epektibong paraan upang alisin ang basura mula sa mga natural na tirahan. Higit pa rito, ang visual na epekto na makitang naglilinis ang iba sa isang partikular na lugar na puno ng basura ay maaaring magkaroon ng domino effect at mapilitan ng mga tao na pag-isipan ang kanilang mga aksyon. Layunin ng cleanup drive ay itaas ang kamalayan sa kahalagahan ng kalinsan at kahalagahan sa kapaligiran. Description ng programa. Ang mga kabataan ay maging handa na lumahok sa mga kaganapan sa Clean Up Drive. Maranasan mismo ang isyu sa kapaligiran at tumulong sa paghahanap ng solusyon. Magsagawa ng permanenteng pagbabago at pagpatuloy na pangangalagaan ang kapaligiran, magtipon ng grupo ng mga kabataan na nagmamalasakit sa kapaligiran.
gumawa ng programa upang maiparating ang mga aral na natutunan sa mga kabataan at magkakaibang populasyon sa buong bansa upang magkaroon ng mas malaking epekto. And last, number 4, magkalat ng impormasyon tungkol sa wastong pagtatapon ng basura, pag-recycle at iba pang magagawa ng aksyon na maaaring gawin upang mapanatili ang kalinisan ng kalikasan o kapaligiran. Ang alokasyon ay nahihiwa sa 4. Ang una ay ang walis na kung saan ay naghahalagang 3,000, sumunod ang trash bags na 100, sinundan naman ng last one na 4,680 at ang pangkain ng mga maglilinis na 3,000 na naghahalaga lahat ng 9,780. Mga target na benepisyaryo ng aming panukalang proyekto. Mga mamamayan ng Hagdang Bato Itaas, mga susunod na henerasyon ng kabataan, mga negosyante sa lugar, at ang mga turista o dayo. Ano nga ba ang kapakinabangan dulot ng proyektong Youth Cleanup Drive Malinis sa Kapaligiran para sa inang kalikasan? Ang kahalagahang dulot ng Youth Cleanup Drive ay upang malaman ng mga kabataan sa barangay Hagdang Bato Itaas kung gaano kahalaga ang kalinisan sa isang barangay. Makakatulong din ito upang makalabas at pagpaghalubilo ang mga kabataan sa barangay. Dahil ang ibang mga kabataan sa barangay ay nai-stuck sa kanilang mga bahay dahil sa kanilang mga eskwela o kanilang mga trabaho. Makakatulong din ang proyekto na ito upang mabawasan ang mga basura sa kapaligiran. Tiyak na makakaiwas ang ating barangay sa pagbaha dahil ang mga basurang maiipon sa kanal ay mababawasan. Tandaan, ang malinis na barangay ay magdudulot na maayos na pamumuhay para sa mga mamamayan. At dito nagtatapos ang aming proyekto. Inaasahan namin na may mga aral at detalye kayong nakuha o natutunan sa video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sana maabot natin ang pagbabago. Proyektong ito, serbisyong totoo.